Dahil sa hindi nga pagbalik ni Sistan dito sa Terra Firma Jeep pagkatapos siyang ma-trade from Barangay Ginebra, kahit under contract pa nga siya sa Terra Firma, ayon sa kuliglig mga ka-sports, maaaring ma-lifetime ban na araw dito sa PBA itong si Christian Stan Hardinger dahil mako-consider na awol nga daw ang ginawa niya kahit pa sabihin niyang nag-retire na raw siya sa PBA. Tapos para naman dito kay Nards Pinto na hindi na nga natutuwa sa playing time niya dito sa Ginebra, nag-request na nga din daw siya ng trade dito sa Ginebra management at tuluyan na sana daw siyang bitawan. At bakit nga ba duguan ng mukha nito ni Nards Pinto sa isang practice game nila? Yan ang topic natin sa video na ito mga ka-sports. Pero bago nga ang lahat, pakisuportahan ang aking channel sa pag-like at subscribe. I-click ang notification bell button para lagi kayo ma-notify sa mga latest videos ko. Tara at pag-usapan na natin yan. Ngayon nga ang first game ng Barangay Ginebra. Ngayong conference this All Filipino Cup. At nagiging puspusan na nga ang practice game nila. Pero yun nga, nagkaroon pala ng issue itong si Nards Pinto at natamaan daw sa mukha sa isang possession during their practice game. At hindi nga maiwasan na duguan at maging concern nga ni Coach Tim Cone sa status na nga ni Nards Pinto. Sa isang possession daw kasi mga ka-sports, habang nagbabantayan nga itong si Malonzo at Nards Pinto ay natamaan daw dito sa mukha itong si Pinto at hindi niya nga rin nagustuhan. Ito ay ayon sa kuliglig. At ayun nga, mabuti, medyo naagapan nga pagdudugo ni Nards Pinto yung mukha niya. Dahil kung sakasakali, baka maging fractured nose pa nga ang mangyari sa kanya. Actually daw kasi mga ka-sports, medyo nagkakainitan nga raw kasi ang dalawang player na yan during the practice game. Kasi alam nyo naman si Pinto kapag nagbabantay ay all out talaga. Jamie Malonzo ba naman ang makakabantayan niya? So binibigay niya ang lahat para hindi nga ito makiscore at ma-stop niya ito sa possession na yon. Hanggang sa yun na nga, natamaan na nga sa mukha itong si Pinto sa higpit ng depensa sa kanya. Siguro sobrang dikit nga talaga ni Pinto that time. Kaya nasiko nga siya sa mukha daw ni Jamie Malonzo dito sa mukha. Kahit pa hindi raw ito sinasadya. At galit nga ni Pinto. Pero naiintindihan niya naman na kahit pa paano, na part nga lang yun ng pagbabasketball nila. At sanay na din naman siyang matamaan or masaktan. Kaso yun nga lang, hindi talaga napigilan na magdugo ng mukha niya. Mabuti na nga lang ay nandiyan nga itong si Scottie Thompson, yung malapit na kaibigan ni Nards Pinto. At pinagbati nga agad sila. Kasi mahalata nga kay Pinto na parang gigil nga siya kasi natamaan siya sa mukha eh. Na parang foul na nga raw talaga masyado yun para sa kanya. Pero syempre, bilang mag-teammates nga silang dalawa, ay pinalagpas na lang nila ito dahil nga sa tulong din ni Scottie Thompson. Inalalayan sila nito hanggang sa magkaayos. Tulad yan ng sabi ko kanina mga ka-sports, part of the game talaga na masasaktan ka dito sa kahit anong katawan mo, lalong-lalo na kapag dumidepensa ka. Kasi matuturing nga na aksidente lahat. Unless sinadya nga talaga ng isang player yun kapag kami galit nga sila sa isa't isa. Pero feeling ko naman dito sa status nga ni Nards Pinto at Jamie Malonzo ay talagang part of the game lang talaga yung mga ka-sports. Nagkainitan lang talaga dahil nga siguro maganda ang defense nila sa isa't isa. At sa palagi ko naman, nagkaayos yan simula nga nung pinagbati nga raw sila ni Scottie Thompson. Sa second topic natin mga ka-sports ay tungkol naman dito kay Christian Stan Hardinger. Nire-recommend na nga daw talaga ni Al Francis Chua na maban na ng tuluyan itong sa PBA itong si Sistan dahil nagkaroon daw sila ng alitan last conference. At umabot na nga raw ngayong taon itong problema nilang dalawa. Ayon kasi sa kuliglig mga ka-sports, napapansin na ng management na lumalaki na nga raw ang ulo ni Sistan at nagkakaroon na nga siya ng attitude problem tulad ng sabi ko kanina. Nagiging sobrang initin na nga ng ulo niya at sobrang baba na nga ng pasensya niya. Yung tipong mapagsabihan lang siya ng konti ay parang dinidibdib niya or masama na nga ang loob niya. Lalong-lalo na dito kay Al Francis Chua kapag pinagsasabihan niya ito sa mga ibang possession. Alam niyo naman na tumutulong pa rin nga si Chua pagdating nga kapag sa mga practice game or during the actual games kapag may gusto siyang gawin ng mga player or may sinasuggest siya. Siguro mga ka-sports, minasama niya nga talaga ang mga sinasabi ni Al Francis Chua at may time kasi na parang medyo masakit yung magsalita si Chua.
na hindi naman may iwasan. Pero part of the game yan para lang mabuhayan ng loob ang mga players niya. Pero ganun pa man mga ka-sports, mukhang ipupush ng gusto ni Al Francis Chua na lifetime ban na nga itong si Sistan dahil nga hindi na nila ito napakinabangan. Plano kasi daw nila nakuhain pa naman daw siya sa Terra Firma Gym after nilang i-trade nito from Ginebra. Pero laking gulat nila na bigla nga raw ito nagretiro. Pero dahil nga doon kahit pa retired na nga raw ito sa PBA, may mga nakakabalik pa naman din daw. Nakatulad na nga rin daw ni JDV. Pero sa status nga nito ni Sistan, kapag pinatupad nga raw ng PBA sa tulong nga rin daw ni Al Francis Chua na ma-lifetime ban na itong nantuluyan dito sa kanilang liga, ay maaaring hindi na nga siya makabalik ng gusto. Nadanas nila ngayon.